So mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik ang halaga at kabaliwan ka ng isang lalaki. So mga kamamay, sa video ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin o iparamdam, i-apply sa inyong relasyon upang bumalik ang halaga mo at ang kabaliwan ng isang lalaki sa iyo. So mga kamamay, bago natin to simulan, bago ko po i-share sa inyo mga tips and topics natin ngayon, so isa lang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga payo ko sa inyo tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito kung gusto nyo ma-shoutout next video. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang sa ganon muling bumalik ang halaga mo at kabaliwan ka ng isang lalaki? So number 1, huwag ka palaging ready available sa kanya. Kamamay, bakit naman hindi ito po pwede? Bakit kailangan tong iwasan? Masama na ba ngayon na palaging nandyan ako kapag kailangan niya ako? Masama na ba ngayon kapag palagi akong on the way na? Kapag ginusto niya akong kasama, masama bang laging presence ako sa mga gusto niyang oras? Kung ako tatanungin yung mga kamamay, yes po. Masakit mang isipin na dapat gusto mo na palagi kang nandyan para sa kanya, pero para sa akin, hindi po makakatulong kung palagi kang available sa isang lalaki. Sapagkat hindi po mangyayari na kababaliwan kanya. Bakit po mga kamamay? Kasi nawawala po yung halaga ng oras ninyo. Anong ibig sabihin? Kapag po palagi kang available, iniisip po ng isang lalaki na built-in ka na sa kanya. Iniisip niya na palagi ka lang naman nandyan eh. Given ka na. Hindi niya na napapansin yung effort mo, hindi niya na napapansin yung oras na binibigay mo sa kanya, kasi nga, palagi mo yung ginagawa. Palagi kang nandyan. So, paano mapapansin ng isang lalaki kung nasanay na siya na gano'n ang ginagawa mo sa kanya? Kaya ako nagsasabi sa inyo, hindi mapapahalagahan ng oras ninyo at masasayang lang yan kung palagi kang nagpaparamdam sa kanya ng effort mo, ng pagbibigay mo ng oras. So, minsan, baguhin mo rin yung technique mong ganyan. Huwag palaging gawin. Pwede namang gawin paminsan-minsan. Kaya nga, huwag kang palaging ready available. Kasi nawawala ng halaga, nawawala ng importansya ang oras mo. Okay? So next, huwag kang masyadong palaging needy. Yes mga kamamay, akala nyo maganda tong pagiging needy? Hindi po. Kamamay, bakit naman? Masama bang gusto kong magkaroon ng oras sa kanya? Gusto ko lagi siyang kasama. Yun ang nararamdaman ko eh. Siya yung gusto kong kasama. Siya yung gusto kong kasabay pagkain. Siya yung gusto kong kasamang pagbiyahe. Siya yung gusto kong kasama sa lahat ng bagay. Gusto ko siya. Mga kamamay, akala nyo maganda at healthy yun sa inyong relasyon? Ako nagsasabi sa inyo, hindi po. Kamamay, bakit naman hindi naging healthy? Masama bang maging needy sa kanya? Siya lang naman ang gusto ko eh. Yes po mga kamamay, kasi nawawala po yung identity nyo bilang kayo. Bakit po? Kasi masyado na kayong umaasa sa kanya. Masyado na kayong nakakapag-focus sa kanya. Nawawala na po yung oras ninyo para sa sarili ninyo, para sa ibang tao, sa mga hobbies ninyo, sa mga happiness nyo, mga taong kasama nyo, nawawala na rin kayo ng oras. So sa madaling sabi, hindi na kayo nagiging masaya sa iba. Tapos pagka nagkaroon kayo ng tampuhan sa inyong relasyon, siya palaging hanap mo, pero hindi ka naman niya hinahanap. So wala kang ngayong option. Wala kang ngayong babalikan, wala kang ngayong mga kaibigan kasi nga naging masyado kang needy sa kanya. Siya lang ang kinailangan mo. Siya lang ang ginusto mo. At ngayon, ang hirap maghilap ng ibang tao para maging masaya ka, para ma-divert yung lungkot sa saya. Pero kung ikaw yung taong balanse, hindi ka nagiging needy sa partner mo, kahit magkatampuhan kayo, kahit mag-away kayo, hindi ka nangangamba na baka hindi ka sumaya ulit, na baka hindi ka makarecover doon sa tampuhan ninyong dalawa. Kaya mahalaga mga kamamay na huwag kang masyadong maging needy. Tama lang, balance sila. Magkaroon ka pa rin ng oras para sa ibang bagay. Sa sarili mo, kung saan ka nagiging masaya, sa hobbies mo, sa mga pinagkakaabalahan mo. Di ba?
So, po pwede yun, makatulong para sa ganun, naiwasan mo rin ang pagiging needy sa kanya. At siya, ganun din, makakagawa rin siya ng maayos, hindi siya na-pressure sa mga gusto mo. Kasi pag naging needy yung isang babae, lahat hinahanap eh. Gusto niyang sumimba, hindi naman masama. Pero huwag naman palagi. Huwag palaging halos araw-araw na kahit walang simba, walang misa, gusto mong yayain sa simbahan eh. Okay, hindi rin napipressure ng isang lalaki. Hindi rin siya nagmamadali sa araw-araw, nasa-set niya ng maayos ang schedule ninyong dalawa. So sa paraang yan mga kamamay, mamimiss ka niya. Pag nakita niya na sumasaya ka sa iba, kasi nga nakapagbigay ka na rin ng oras sa ibang tao, so siya na yung gagawa ng paraan at dahilan para magkita kayo, para kabaliwan ka niya, para mamiss ka niya. So kaya iwasan niyo ang pagiging needy sa maliit na bagay na yan, muli kang kababaliwan at makikita ng isang lalaki ang halaga mo. So next. So kapag ka masyado kang martir, minamali po nito ang kahulugan ng pag-ibig. Yung tipong isinasakripisyo mo lahat para sa kanya, okay, magpatuloy lang ang inyong relasyon. Yung tipong hinahayaan mo siyang abusuhin ka para lamang magtuloy-tuloy ang inyong relasyon, which is hindi po yung tama. Yung sa pag-aakala niyong dapat tinitis mong lahat para mahalin ka, hindi po yung tama mga kamamay. Kailangan, tinitimbang-timbang mo rin. Kung alam mo na agrabyado ka sa inyong relasyon, pwede mong i-reach out. Pwede kang magsalita. Hindi yung titiisin mo at lulunukin mo na lang ang lahat para lamang mahalin ka o para lang mag-stay ang isang lalaki. So, pagiging martir mga kamamay ay hindi tamang ugali pagdating sa isang babaeng kagaya mo. Lalo kanyang hindi irerespeto. Lalo kanyang hindi igagalang. At mas lalo kang hindi mamahalin ng totoo kapag naging martir ka sa kanya. Okay? So talagang aabusuhin ka niyan. Iniisip ng isang lalaki na kahit anong gawin ko, tatanggapin pa rin ako ng babae na to. Kaya gagawin ko na ang lahat. Kahit mali, magbababae ako. Di ba? Magtataksil ako. Kasi martir na to eh. Sa tingin mo, irerespeto ka ng isang lalaki kapag ka ganon? Ganon yung mindset niya? Na kahit anong gawin niyang mali, nandiyan ka pa rin? At ikaw, alam mo nang mali yung ginagawa mo para lang mag-stay at mahalin ka, which is hindi ka naman talaga niya minamahal, dapat tigil-tigilan mo na. Hindi masama ang umalis sa isang relasyon kung alam mo na hindi na to healthy. Mas masama yung mananatili ka sa relasyon kung alam mo na nagtitiis ka na lang. Kung alam mo na inaabuso ka na lang. Kaya please, kung gusto mong makitang muli ang halaga mo at muli kang kabaliwan ng isang lalaki, iwasan mo na ang pagiging martir. Hindi masamang umalis sa isang relasyon kung alam mo na naaabuso ka na. So next, palaging mag-ayos at magpa-sexy. Yes mga kamamay, nakakatulong po ito sa isang relasyon upang sa ganon, ikaw na babae, muling bigyan ng pahalaga at kabaliwan ng isang lalaki. Kamamay, totoo bang makakatulong kung mag-aayos ako, kung magpapa-sexy ako? Baka mamaya, sakripisyo lang to. Baka mamaya, sinisingit ko to sa oras ko, ako lang naman yung nahihirapan. Yes mga kamamay, karamihan ng mga kababaihan, hindi ito nabibigyan ng pansin. Kaso, ito yung hinahanap ng isang lalaki. Kaya yung ibang mga lalaki, pag nakakita ng sexy, pag nakakita ng maganda ang katawan, nag-aayos, maganda ang kasuotan, nahuhumaling. Kasi nga, ito ay nakaka-attract sa isang lalaki. Which is, nung nagkaanak kayo, nung nagpakasal kayo, hindi mo na ito nabigyan ng focus. Kaya ang isang lalaki, napapansin mo, unti-unti nang nawawala ng attention sa iyo, hindi na siya naaakit sa iyo. Yun yung labing-labing. Kung dati ang dalas-dalas, ngayon hindi na. Sigurado ako, yan ang isang nagiging dahilan kung bakit nababawasan yon. Yung dating pagmamahal niya, feeling mo, nababawasan na rin. Kasi nga, ayaw mong i-workout ang sarili mo. Ayaw mong mag-ayos. Ang damit mo, ang lalaki, gusto mo lagi mga oversized na mga jersey. Ang gusto mo, yung ganito kahaba ang manggas. Mga kamamay naman, mga asawa nyo yan. Mga partner nyo yan. Dapat nga, sila yung pinagpapaseksihan nyo eh. Sila yung pinagsusuotan ninyo ng magaganda. Ang problema, baliktad eh. Kung kailan lang kayo lalabas, doon lang kayo nag-aayos ng suot, nag-aayos ng itsura. Tapos pag nasa bahay kayo, kasama niyo yung asawa ninyo, doon lang kayo nag-aayos. Andalang niyo pang manligo. Hindi ka pa nagsusuklay, sabog-sabog ang buhok mo. May panis na laway ka pa. Baka mamaya mga kamamay, yung isang lalaki, maghanap na ng iba kasi hahanapin niya yung dating ikaw. Hahanapin niya yung dating nag-aayos na ikaw, yung dating sexing ikaw. Kaya please mga kamamay, bago pa mahuli ang lahat, bago mo pa malaman na nambababae ang isang lalaki, dapat ayusin mo na ang sarili mo.
Magkayos ka para sa ganun makita ng isang lalaki ang halaga mo. Makikita niya, mahalaga ka kasi may value ka, nag-aayos ka, nagpapasexy ka. Di ba wala siyang dahilan para maghanap ng iba? Wala siyang dahilan para ipagpalit ka. Pero kung ikaw yung babae na sarili mo na lang, napapabayaan mo pa, hindi ako magtataka kung bakit siya tumitingin sa iba, lumalayo sa iyo, at nababawasan ng pagmamahal sa iyo. Kaya kung gusto mo na muling bumalik ang halaga at kabaliwan ka ng isang lalaki, dapat muli mong igalang, muli mong ibalik, muli mong ibalik yung effort mo sa pag-aayos at pagpapasexy. Hindi lang para sa kanyang pagpapaganda, para na rin yan sa sarili mo. Huwag mong itigil. Porket ba napangasawa mo na siya, porket ba sinagot mo na siya, ititigil ka na rin ng pag-aayos sa sarili mo? 'Di ba? Hindi. Dapat patuloy ka pa rin nag-i-improve. Dapat patuloy ka pa rin nag-aayos para walang dahilan para magtapos ang inyong relasyon. Karamihan ng relasyon dyan natatapos sa third party. Kasi nga nanawa ang isang lalaki. So mga kamamayan lang muna sa ngayon mga bagay na kailangan nyong gawin upang sa ganon ang isang lalaki ay muling ibalik ang halaga mo at muli kanyang kabaliwan. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din dito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.